Isang malakas na sampal ang pinakawala ni Blaine sa babaeng kaharap. Anong akala mo? Basta nila akong titigil matapos ang lahat ng ginawa mo sa aming dilaw ni Rinel? Nanggagalaiti siya sa galit nang umisi ito. Kaya mo ba? Kahit naman manggalaiti ka dyan, hindi ka pa rin niya maaalala. Muli niya sana itong sasampalin nang may sumalag ng palad niya at itulak siya kaya naman sumadsad siya sa semento. Nasa parking lot siya ng kumpanya ni Rinel Matienzo para sana kausapin ito nang maabutan siya ni Bea. Stop! Don't you dare hurt my fiancé. Rinel, nauna siya. Pero hindi siya pinakinggan ng binata. Hinarap nito si Bea at tiningnan ng namumulang pisngi. Ano ginagawa mo rito, Miss Robles? Kung nagpunta ka lang dito para manakit, huwag ka nang babalik. Hindi ko kailangan ng mga taong mapanakit sa kumpanya ko, Miss Blaine Robles. But rinig mo yon? Umalis ka na bago pa kami tumawag ng security. Ani Bea na mahigpit ang kapit sa braso ni Rinel. Lokot ang mukha nito at naiiyak kunwari ng tingnan ng binata. Pero nang walaan rito ang atensyon, ay agad ang umisi sa kanya. Sweetie, paalisin mo na yan dito. Baka manggulo pa yan hanggang sa taas. Sinamaan niya ng tingin si Bea. Wala nang pakialam kung makita man ni Rinel. Hindi siya magkukunwaring mabait sa babaeng yan. Dahan-dahan siyang tumayo sa pagkakasadlak. Walang pakialam sa nasugatang braso. Nakitaan man niya ng pag-aalalang binata dahil sa dugong umaagos ay saglit lamang. Babalik ako. Hindi ka kailangan dito. Bakit ka pa babalik? Ang malambot at malambing ng tingin kay Rinel ay tumalim nang malipat kay Bea. Kinakausap ba kita? Huwag kang tahol ng tahol. Nagmumukha ka lalong aso. What the? Rinel, kita mo? Napakawalang modo. Paalisin mo na nga. Nginisihan niya ito. Dahan-dahan siyang humakbang paabante. Hindi siya pinalaking maldita para sa wala lang. Kung hindi ka nakadikit ka Rinel ngayon, baka naroon ka sa probinsya niyo at naghuhukay ng lupa para mabuhay. Blaine, that's enough. Umalis ka na. Manahimik ka, Matienzo. Hindi porket wala kang maalala, akala mo hindi kita papatulan? Swerte ka. Napahilot na lamang lalaki sa sentido at mariing napapikit. Tudo alalay naman si Bea. Ray, are you okay? Tanong nito sa binata bago siya sinamaan ng tingin. Umalis ka na kasi. Ano pa bang hinahabol mo rito? Hindi ka na nga niya maalala. Papansin lang, Blaine Robles. Tuluyan siyang nakalapit. Itinaas ang kamay pero agad yung nahawakan ni Rinel. Saglit ang bumaba ang mga mata nito sa braso niyang may sugat at nagdurugo. Umalis ka na, Blaine. Please lang. Aalis na nga. Hindi mo ako kailangan ipagtabuyan. Ang pangit ang fiancé mo. Blaine, please. Inismiran lamang ito ng dalaga. Oh, bakit? Totoo naman ah. Baka magulo kang ginagamit ka lang pala niyan. Nang makitang sumasakit na talaga ang ulo ni Rinel, ay nagpasya siyang magpaalam na. Makaalis na nga. Nakakaibad pa rin pagmumukha mo, Beatrice. Bye, Rinel. Makaalala ka na sana para ipatukhang mo na yung isa dyan. Alis, umalis ka na nga. Nanginisihan lamang niyang babae. Kanina, nanggagalait ito sa galit. Pero ngayon, ay sayang-saya na siya sa gigil na mukha nito. Aalis na nga. Takot na takot ka ng mga buking. Bye, love! Sumakay siya sa kanyang sasakyan. Saka lamang gumuhit ang kirot sa kanyang muka. Ang sakit ng sugat niya. Mahapdit makirot parang puso niya habang kaharapang dalawa. May araw ka rin babae ka. Nag-aalangan pa lang siya ngayong ibok nito sa kasalanan nito dahil malapit ito kay Rinel. Noon, best friend. Ngayon, fiancé na agad-agad. Ang galing nga namang magmanipula. Habang nagmamaneho, ay bumalik sa kanyang alaalang lahat ng nangyari bago mawala ng alaala si Rinel at makalimutan siya. Oh, come on, Daddy! Habol ni Blaine ang amang si Blake hanggang sa makapasok sa opisina nito sa bahay. Ay, Daddy! Kaya ko naman na. I did trainings, right? Bakit bigla-bigla naman yata yung desisyon mo, anak? Nung nakaraan lang gusto mong bumiyahe patungong ibang bansa para maglakwatsa.
Tapos ngayon, bigla-bigla, Blaine. Dad, nakausap ko na si Mommy. Pumayag naman. Natuwa pa nga siya eh. Anak, Sumimangot siya. magsabi ka ng totoo, Blaine. Baka sakaling i-consider ko. Tumahimik si Blaine. Nag-isip. Baka kung sabihin niya, lalo siyang hindi pagbigyan. Kaya naman niya kahit wala na ang yaman ng pamilya dahil may sarili siyang pangalan. Pero, mas madali kasi kung ang Robles Molding and Mechanics Philippines ang mapupunta sa kanya. Daddy, hindi pa ba sapat na gusto ka ng tulungan? Si Kuya nasan ba? Busy sa kalokohan niya. Ako na nga lang kasi. Kahit naman gym lang negosyo ko, kaya ko naman ah. Napalago ko nga yun sa loob ng 2 taon nun eh. Ang tanong kong sagutin mo, Blaine. Ang tigas talaga nitong ama niya. Ang hirap pumayag. Napanguso siya at wala ng choice kundi ang sabihin ng totoong dahilan. Fine. I want to compete with that Matienzo. Malakas na humalakak si Mr. Blake Robles. Amusement is dancing in his eyes. Sabi ko na nga ba? Nakanguso siyang tumayo at umikot sa likuran ng ama na nakaupo sa swivel chair nito. Dad, pumayag ka na kasi. Why are you so obsessed in competing with Renel Matienzo, anak? Hindi ba pwedeng magkasundo na lang kahit magtulungan? Kakilala ng ama ang ama ni Renel pero hindi sila business partners. Sadyang sa mundo ng negosyo ay magkakilala lang sila. Ang yabang kasi, akala naman kaya ng lahat. Ipapatayin ko lang sa kanyang pagbagsak. Hindi, sige na. Para kang bata. Hindi pa ba tapos yung alitan yung dalawa? Simula high school pa yan ah. Magkaklase si Renel mula high school. Simula nag-aaral, kalaban niya na si Renel. Sa academics, sa sports, sa kasikatan, sa kayamanan. Parang laging may sasabog at magpapaulan ng bala kapag sila nagkita. Tapos ang yabang-yabang pa nito. Suplado pero grabe sa kaibangan. At sa wakas, sa kakapilit niya, siya ng bagong CEO ng RMM. Pero hindi pa siyang president. Ang daddy pa rin niya. Pero hindi pala ganun kadali. Paano naman siya makakaganti kung halos hindi na siya umalis sa opisina dahil sa drama ng trabaho? Oh my gosh! Hindi naman ako na-inform na ganito pala kadaming kailangang gawin. Hindi ba nabanggit ni Sir Blake na mas marami ang kailangang gawin ngayon dahil sa nalalapit na anniversary ng company? Nanlaki ang mamata ni Blaine. Dahan-dahang umiling, pinoprosesong narinig sa sekretarya. Hindi naya ako? Kaya pala puro approval ang mga designs etc. ang ginagawa ko? Malakas na tumawang sekretarya/kaibigan. Nang i-take over ng company kasama niya ito. Wala namang gaanong kailangang gawin sa gym niya. Yes, she's a gym owner which has branches all over the country. Ginusto mo yan. O ito pa, kailangan ng budget. Napahawak na lang siya sa kanyang noo. Huminga ng malalim bago nagsimula ulit sa ginagawa. Ay, hinga. Think positive. Isipin mo na lang na magkikita kayo ng mortal mong karibal sa event na magaganap. Alam ng kaibigan, nagigil siya sa kanyang karibal na si Renel. Kaklase niya ito ng high school at talagang alam na alam nito ang lahat. Tapos ng college naman ay iisa sila ng university. Kailan pa? Ang tagal? Next week na madam. Kaya nga bilisan mo ng pagpirma at review sa mga kailangang dokumento. Ano pa nga bang ginagawa ko? Dumating ang event. May pagkakapareho ang kanilang kumpanya, kaya naman halos sa mga investors na nag-aagawan sila. Ngayon si event ay kumakausap siya ng mga maaring mag-invest. Tapos kapag nakikita ang binata, ay naiiwan siyang nakatunganga. What the? Tawa ni Rocky, ang narinig niya mula sa likuran. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Sikmat niya sa kaibigan. Parang pinapakitang mas interesado sila sa Matienzo Group kaysa sa Robles Molding and Mechanics Phil. Dapat sa gym ka lang siguro, madam. Gusto mong sapak? Nakakairita na nga. Nasaan ba si Daddy? Inginuso nito ang ama na nasa kabilang dako at ang magaling niyang ama nakikipagtawanan sa tatay ni Renel kasama ang kanika nilang mga asawa. May sabi-sabi
na mafia boss daw si Mr. Rafael Matienzo. Pero parang hindi naman kapani-paniwala, no? At bakit naman? Lumakad siya patungo sa dayball na naka-assign sa kanya. Grabe naman kasi kung oo. Di galaw naman ang katawan. Parang sa ihip lang ng hangin madadala na. Mahina siyang natawa. Sarkastiko. Don't judge a book by its cover talaga ang Matienzong pait na yan. Dahil si Rafael Matienzo na tatay ni Renel Matienzo, ang isa sa pinakadelikado at may impluwensyang mafia boss sa buong mundo. Alam niya ang bagay na yon dahil hindi siya ignorante. Isa siyang butterfly ng VLCI organization o mas kilala bilang spy. Hiyaan mo na. Hindi naman yan ang kalaban ko kundi ang anak niya. Hindi naman mayabang si Mr. Matienzo. Pero bakit hindi yun namana ng kanyang uniko iho? Naghalakhakan ng magkaibigan. Nagkakatawa na sila habang siya'y panakanakang nakikipag-usap sa mga bisita nang tawagin siya ng kanyang ama. Busangot siyang lumapit, lalo na nang makilalang kasama nito, si Renel. Yes, Dad? Nakakaloko ang ngiti ng ama. Iha, nakausap mo na bang bagong nagpapatakbo ng Matienzo Group? Not yet, Dad. Sagot niya, nalihim na inirapan ang lalaking nakangisi sa kanya. I'm so busy talking with the other businessmen and women. Hindi ko rin napansin. Mas lalong lumawak ang ngisi ni Renel kay Blaine. Ang sarap lang asirin ng dalaga dahil talagang piko nito. Nice meeting you again, Miss Blaine Robles. Nag-apo dito ng palad para sa isang handshake. Tinitigan muna niyang kamay nito. Nag-iisip kung tatanggapin o hindi. Kaso maraming nakatingin. Nag-aabang. May kumahal kasing balita na darating ang araw ng Robles at Matienzo ay mag-iisa. Siguro oo kung ang Kuya Odelio niya at si Renel. Pero kung siya, wag na lang. Pero inabot din naman niya sa huli. Yeah, likewise. Mahina itong humalakhak. Suplada nga talaga itong anak niyo, Sir Blake. Tulad ng bali-balita. Alam mo naman, iho. Pero kung makuha mo naman ng kiliti ay sobrang clingy. Magkakasundo kayong dalawa panigurado. Dad! Protesta ni Blaine. What? I was just stating some fact. Bakit? Ayaw mo bang makasosyo sa negosyo itong si Renel? You can ask him for some advice, anak. Magaling siya. If she wants, Sir Blake, pwede ko naman siyang tulungan on my free time. Mas laling sumama ang timpla ni Blaine. Hindi niya kailangan ng tulong. Kayang-kaya niya. Mauungasan pa niya ito. Sure, no problem. Ngunit hindi pwede niyang sabihin kaya kahit labas sa ilong ay pumayag siya. Hindi naman kailangang seryosohin. Wala siyang panahon. Sa mga sumunod na araw at linggo, lahat na ginawa niya para maungusan at malamang si Renel. Pero parang pumurol na yatang utak niya na lagi siyang nauungusan. Hanggang sa isang plano ang kanyang naisip. Nababalo ka na ba, Blaine? Sikmat ni Rocky kay Blaine. Nasa isang coffee shop sila at tumatambay pagkatapos ang lunch meeting sa isang restaurant sa malapit. Oo, bakit? Akala mo ba hindi ko kaya? Hindi sa hindi mo kaya. Pero talagang abot sa planong isiseduce mo yung tao? Paano ka naman papansinin nun? Halos dikit na dikit doon yung best friend niya. May balita kang girlfriend niya yun eh. Mayabang siyang umisi. Wala siyang pakialam sa mga masasagasaan niya. Iisa ang planong tumatakbo sa isip niya sa paglipas ng mga oras. She will seduce that hot and cold son of the mafia boss. May meeting ka ng 10. Saan punta mo? Palabas pala siya ng opisina, ay hinarang na agad siya ng kanyang sekretarya. May bitbitin ng dalawang makapal na sliding folder. Bibisita. Na naman, hindi ka pa nadala. Nung nakaraan di ka naman pinansin. Kahapon lalo na dahil naroon yung best friend na feeling jowa. Matiin niyang tiningnan si Rocky. Totoo naman kasing feeling jowa yun eh. Hindi naman. Hampas lupang yun. Akala mo makakaangat sa buhay sa pagkapit sa mayayaman. Hindi sa pangmamaliit, pero talagang ibang naaamoy niya sa babaeng yun. Paano ba yun naging best friend ni Renel ngayong hindi naman nagkakasama yun simula bata? Pero kiniklaim ni Bea na yun na best friend ni Renel
na childhood friends daw ang dalawa. Mamaya ka na umalis. Meeting muna saka ito. Oh. Iniabot ito sa kanyang folder. Kailangan ng pirma. Basahin mo muna at i-review bago pumirma ah. Madam Blaine, ako napapagalitan ni President eh. Nagdadabog siyang bumalik sa opisina. Ang meeting ay inabot ng after lunch. Tapos nag-review pa siya ng mga dokumento na iniabot ni Rocky. Gabi na siya natapos kaya wala na siyang sinayang na oras at agad nang maneho patungo sa kumpanya ni Renel. Hi! Bati niya si binata na gladly na abutan pa niya. Nakasuot itong salamin. Have dinner with me. I'm busy, Miss Robles. She pouted her thin and pink lips. Saglit na napunta doon ang tingin ng binata pero agad ding umiwas. Bakit narito ka na naman? Nakakalata na ako sa iyo ah. Di ba sabi mo tuturuan mo ako sa negosyo? Iyon, kaya ako narito. Sabi ko, kapag may oras ako't hindi busy. Ngayon lang kasi ang free time ko eh. So what? Dinner tayo? Hindi ka ba umuwi at lagi ka na lang dito sa opisina mo? Hinubad nito ang suot na salamin at binigyan buong atensyon sa dalagang wala na namang ibang gagawin kundi ang kulitin si Renel. Hindi pa naman ito tumitigil kung hindi agad papansinin. As you see, Miss Robles, I am busy. May kliyente pa akong darating maya-maya lang. Prenting umpo sa sofa si Blaine. Hali sige, hihintayin kita hanggang sa matapos ang meeting mo. Blaine. Parang problemado na agad ito. Natulala siya sa iyamot na mukha ni Renel tapos ay unti-unting nanlaki ang mga mata. Umahon siya sa pagkakasandal sa couch. Don't tell me. Babae na naman yung kliyente mo kuno. Ay, nagkukunwari lang pero ang real motive ay makipag-flirt na pinapatulin mo naman. Lahat ng babaeng gustong lumandi sa binata ay tinatakot niya at binabantaan. Wala namang pakalam si Renel pero may isang matapang lumalaban. Ang childhood best friend ng lalaki. Nasusukol tuloy ang pagiging maldita niya. Hindi lahat ng client ko ay lalaki. Natural, may babae rin, Miss Robles. Kung gusto mo talagang maghintay, you can stay in my room. Baka mapagod ka lang dyan. Ah, so babae nga. Ano naman? No. Humalukip-kip siya, nagmamatigas. I'll stay here. Mamaya niya lumalandi lang naman yan. Like last time eh. Nainaway mo? Nako, that attitude, Miss Robles. Hindi talaga ina-ascenso sa mundo ng business. I have my own ways to be successful. Muli nitong sinuot ang salamin at nagpatuloy sa ginagawa kanina. If you say so. Sa mga sumunod na sandali ay nakaramdam siya ng antok. Ang aga-aga pa para matulog. Hikab siya ng hikab na napansin ni Renel. Pumasok ka sa kwarto, Blaine. Nakakadistract ka dyan. Walang salita siyang sumunod dahil pumipikit na talaga ang mamata niya. Ayaw sana niyang iwan ng lalaki dahil darating nga raw ang babaeng kliyente nito. Lalandi lang naman noon si Renel. Nagising siya 9:00 na ng gabi. Madali siyang bumangon at lumabas para lamang maabutan si Renel at Bea na kumakain. Tila may kumirot sa kanyang puso. Oh, that's why you don't want to eat dinner with me. No, Blaine. Agad na depensa ng lalaki. Alam nitong karakas niya. Amoy ng dalawang baho ng isa't isa dahil nasa iisang pahina sila sa mga mararahas na larangan. Hindi dumating ang kamiting ko. Si Beng dumating may dalang food. Ipinagtabi kita baka ako gutom ka na pagising mo. Suminghap naman ang mapagpanggap nitong best friend. Natulog siya sa kwarto mo, Ray? Si Renel, naabala sa pag-aasikaso ng pagkain na itinabi para kay Blaine, ay napalingon at agad naging alerto nang humakbang siya papalapit. Napangisi tuloy siya. Come on, Renel. Don't be nervous. Ako lang to. At bakit naman siya magiging kabado dahil narito ka? Sino ka ba? Sabat na turan ng babae. Masama ang tingin sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Lumapit siya sa binata. Nakita pa niyang pagtayo ni Bea at ang akmang paglapit. Umupo ka, Blaine. Tikman mo itong niluto ni Bea. Masarap siyang magluto. Ito.
Inilapit pa nito sa kanyang plato na hindi niya tinanggap. Tiningnan lamang niya. What's that? Hindi niya maitsuraan. Ginatang isda na may kasamang dahon ng malunggay. Specialty ni Bea. Sikat sa probinsya nilang gantong luto. Umirap siya at inismira ng plato. Pero hindi naman province dito. So you're not expecting me to eat that? Baka marumi pa yan at sumama pang pakiramdam ko. Ang arte. Hindi napigil ang asik ni Bea. Napangisi si Blaine, lumalabas ang sungay eh. Huwag kung ayaw mo. Inagaw nito mula sa kami nilang platong may pagkain at ito mismong kumain. Ano namang akala mo sa akin eh? Magpapakain ng maraming pagkain kay Ray? Hindi ka naman pati kasahog dito. Mabuti nga. I'll choose to order foods from 5-star hotel and restaurant, then eat your foods na galing province. Blaine, stop that. Why me? Bakit hindi yung probinsyano niyang sawayin mo sa pagdadala rito ng malalansang pagkain? Can you not smell it? Masyadong humahalo sa mamahaling air ko ng amoy. Baka kumapit pati sa branding kong gamit. But... Tumayo agad si Bea at akmang hahablutin siya ng taasan lang siya nito ng kilay. Mabilis naman yung nakita ni Rinel at ito nang sumoy sa kaibigan. Alam nitong kapasidad niya. Baka mabalin nitong mahal niyang kaibigan kung gumalaw kahit kaliwang kamay niya. Stop that. Bakit pa palagi na lang kayo nag-aaway pag nagkikita? Hindi ba pwedeng maging magkaibigan? You're gonna click. Trust me. No way in hell. Si Beatrice Alizon, best friend ko noon ni Rinel na galing probinsya. Pero ibang naaamoy niya sa babaeng yon. Mapagpanggap. Ewan ba niya at naloloko nito ang lalaki? Blaine, please. What? Wala akong ginagawang masama ha? Just leave, okay? Bukas na tayo mag-usap. Anito nang makitang umiyak na artistahing kaibigan. Lalo siyang napaismid. Wala akong ginagawa. Bakit naman ako alis? Tapos bukas mag-uusap tayo. Hindi naman tuloy dahil susulpot na naman yan. Alam kong high maintenance ka, Miss Robles. Pero wala kang karapatang laito ng pagkain namin sa probinsya. Yun ang kinabubuhay namin doon. At masaya kami kahit na minsan kulang ang pinansyal. Masama niyang siniringan si Bea. Pakailam ko naman sa kinabubuhay ninyo. High maintenance ako, kaya hindi mo masisising hindi ko gustong pagkain ninyo. Kaya nga nagtataka sa iyo, Rinel kung bakit nagtsatsaga kang kumain yan. Is that even edible? Blaine, ano ba? Just shut up kung wala kang sasabing nakakatulong. Or much better, umuwi ka na muna. Blaine, please. Nagdadabong siyang tumayo, pero sinadya niyang matamaan ng mamahaling bagang plato na may pagkain. Tumaktak ito sa carpet. Ano ba tagang problema mo, Blaine? Ano? Naiinggit ka? Dahil mas binibigyan ako ni Ray ng atensyon, ha? Nagulat siya sa biglaang pagsigaw nito. Si Rinel, mukhang nabigla na sa sinabi ng kaibigan. Hindi agad nakagalaw. Malakas siyang napahalakhak. Hindi ka ba kinikilabutan, Bea? Wow ha? Siyang banda sa'yong nakakainggit. Hindi naman ako kulang sa atensyon tulad mo, no? Kaya hindi ko kailangan ng atensyon ng kahit sino. You know, if ever I want to. What Blaine wants, Blaine gets. Got it? Hindi siya makalapit, dahil nakaharang na si Rinel. Hawak ang dalawang braso niya para ilayo sa babae. Blaine, umuwi ka na muna, Sige na. Nagdadabog siyang lumabas ng opisina. Paulit-ulit, pinipilit niyang sariling paniwalain. Ginagawa niya ito para makaganti. Pabalik-balik siya sa opisina ni Rinel. While doing so, bakit lumalakas ang kabog ng dibdib niya kapag nakikita ang binata? Sobrang saya niya kapag napapangiti niya ito. Kapag kunot na ang noon nito sa pagkakapikon, delikado siya. Talong-talo siya. Ilang araw siyang hindi nagpakita. Hanggang sa Rinel na ang magtungo sa opisina niya. What are you doing here? Gulat na gulat siya. This is his first time coming here at her office. Prenti itong umupo sa upuan na nasa harap ng kanyang table. Napadaan lang. I had a meeting nearby.
Kaya naisip kong dumaan na rin since Sir Blake asked me to check on you too. Lame excuses. Ba't di mo na lang kasi aminin na na-miss mo ako kaya naharito ka? Ano? He'll invite me to lunch? Nilingap ng binatang kabuuan ng kanyang opisina bago tumingin sa kanya. If you're not busy, yes. Agad na namulang mukha ni Blaine pero hindi rin nakalampas sa kanya ang bahagyaring pamumula ng tenga ng binata. You're blushing! Crush mo ako, no? Nahihiya ka rin, El? Angil nito bago tumayo. I should go. Malakas siyang napahalakhak bago mabilis tumayo at humapol dito. Oh, wait! Eto na nga, sasama na. Umabre-syete siya sa binata na hindi naman ito tinanggal. Hinayaan siyang nakakapit dito. Ang mga mata ni Rocky mapanadyong nakasunod sa dalawa. Where do you want to eat? Ikaw bahala. High maintenance ka, di ba? Gago. Sumakas siya sa backseat ng kotse nito. May driver si Ninel, tamad mag-drive. Saan nga tayo? Anywhere, basta kasama ka. Dinala siya nito sa isang sikat na Japanese restaurant. Kumakain na sila nang bigla na lamang sumulpot si Bea. Ray, hindi mo naman sinabing nandito ka pala. Galing ko sa office mo pero umaga ka para wala. And then I called your driver kaya nalaman kong narito ka. Napairap siya ng alanganing tumingin sa kanyang binata. Persistent bitch. Well, pareho lang naman sila. Pero iba talagang kutob niya sa babaeng to. Wow! Nagsalita naman ng habol ng habol. Wow, nagsalita ang fake. That's enough. Saway niya rin sa dalawa na nagsisimula na namang magsagutan. Hindi niya malaman ang dahilan ni Blaine kung bakit ang init ng dugo nito kay Bea. Ganon din naman si Bea kay Blaine. Sit down, Bea. Sumabay ka na sa amin. Mabilis na tumayo si Blaine. No, kayo na lang. Nagdadabog siyang tumayo, inihagis ang napkin sa mesa at mabilis na naglakad paalis. Ang masakit, nang akma siyang hahabulin ng lalaki, isang hawak lang sa braso ay huminto ito. Nanatili na lamang nakatanaw sa kanyang paglabas. Paglabas sa parking lot ay tinawagan niya ang kanyang driver para magpasundo. Kasunod ay ang uncle relic niya para makahingi ng favor, asking for an investigation. Gosh! At tama nga siya. Isang linggong investigasyon, nalaman niya agad. She clicked her tongue. Napaka two-faced. Aanhin pa niyang pagiging maldita niya at palaban kung susuko lang din siya rito. Pero wala pa siyang laban kay Renel nang umayaw at pinagtabuyan siya. Naaksidente kasi ng lalaki at nagkaroon ng amnesia. Selective amnesia. At sa kamas-malasan, siya pang nakalimutan. Anong kalaban niya kung ang best friend ang gustong pakasalan? Bumalik sa realidad ang isip ni Blaine nang makarinig ng sunod-sunod na busina. Nakagaw na palang signal sa kalsada pero tulala pa rin siya. Ay, that was 3 years ago. Bumuntong hininga si Blaine. 3 taong pagpipigil hanggat hindi gumagaling si Renela. Iyon din kasing gusto ng mga magulang nito. Ang hulihin ng pinakamalaking isda sa likod ng aksidente ng binata. Pagdating sa bahay, ay sinalubong siya ng ina. What happened to you, Blaine? Nakipagbasag ulo ka na naman? Hindi siya umimik. Sumagot siya at hindi na yung masesermonan din naman siya. Magsasayang lang siya ng laway sa pagpapaliwanag. Tinatanong kita, Blaine. Mom, pagod ako. At saan ka naman napagod na bata ka? Naku, sakit talaga ko sa ulo ng kapatid mong si Odelion. Kita mo? Nasaan na naman kayong lalaking yon? Ilang linggo nang hindi umuwi. Magpapahinga lang po ako, Mi. Talk to you later. Nagtungo siya sa sariling silid at binagsak ang katawan sa kama. Hindi alintaan ang sugat sa braso. Nanatili siyang nakapikit kahit na nararamdaman niya ang pagpasok ng ama. Nag-away na naman kayo ng fiancé ni Renel? Ano pa bang bago? Kung hindi ko lang inaalala ang kalagayan ni Renel, matagal ko nang napadugo ang nguso ng mapagpanggap na babaeng yun. Si Beatrice kasi, ang babaeng best friend daw ni Renel, ay kasapi sa isang sindikato. Na ang layunin ay manggoy at perahan ng mga mayamang kakagat sa mga pakulo nito o ko talagang nauto ng biktima
ay kukunin lahat ng yaman matapos patayin. Hayaan mo si Rafael Matienzong kumilos para sa kanyang anak, Blaine. Just be there if they need something assistance. Hindi ka pwedeng makialam dahil alam mong hindi magkasundong Mafia at VLCI. Napaismid si Blaine. Ano nilang bang alam ng kanyang ama? Member siya, but not to the extent na alam nito halos lahat ng organisasyon. Hindi tulad yung Butterfly. Kaya, ang bagal ng kumilos eh. Ano? Maghihintay na lang kaming maubos ang kayamanan niya bago pa kumilos? May tauhan siyang nakabantay kay Renel at sa lahat ng kilos ni Bea. Kaya ngayon, ay patungo siya sa isang mamahaling resto dahil naroon ang dalawa. Hindi siya papayag na magtagumpay ito sa balak. Ipaghihiganti nito sa sariling paraan. Hi! Nandito rin pala kayo? Hey, what brought you here? Nagkibit balikat siya. Well, napadaan. And naisip na rin kumain ng dinner. Can I join you? No. Sure. Sabay na wika ng dalawa. Agad siyang umupo sa tabi ni Renel, hindi pinapansin ng matalim na tingin ni Bea. Hindi siya nito matatakot. Masyadong sweet ang dalawa sa harap niya, pero kunwaring hindi siya apektado. Lalo na, at panay ang lihim ng ngisi sa kanya ng babae. So, anong pinagkakabalahan mo ngayon, Miss Robles? Parang hindi siya tinulak kahapon ah. Close to close ang atake. Business. And then, I am working on some important case. Kaya busy talaga. Habang sinasabi yon, ay marinang tingin niya kay Bea na bahagyang namutla. Nag-excuse ito pagkatapos. Come on, Renel. Alam kong alam mo ang intensyon ni Bea sa'yo. Bakit hinahayaan mo pa? What are you talking about? May amnesia ka lang pero hindi ka tanga, Matienzo. Takang-taka siya rito nung una na bakit nagpapaloko sa babae hanggang sa mabawasan niyang investigasyon ang pangalan ni Renel. Umiling si Renel at ngumisi. Sharp as ever, Miss Blaine Robles. Ginisihan lamang din niya ito. Hindi mahahadlangan ng amnesia ko ang balak niya. Bakit hindi mo pa kasi? Natigilan siya nang makitang papalapit na si Bea. Tinatago sa mamahaling bagang phone, inarapan niya ito tinulong sasabihin. Oh, hiwala yan. What did you say? Ahas ka talaga kahit kailan, Blaine. Ang kapal ng mukha. Narating yung fiancé tapos gaganyan ka? Kung noon, ay halos walang kolorete ang mukha nito at hindi branded ang mga gamit. Ngayon, halos manginang na ito sa mga gintong alahas. Alam mo, Bea, katanong gawin hindi mabibisi ng karangyaan ng karumihan ng budhi. Tandaan mo yan. Tumayo siya, hindi na tinapos ang pagkain. At sa gabing yun, mabuti na lang pala at hindi siya agad umalis. May nagtangkang kumuha kay Renel at kakampi ni Bea. Sinaklolohan niyang lalaki. Renel, okay ka lang? Akmang tatayo ito nang may pumalo sa ulo nito. Hindi siya nawala na ng malay. Nakatulala ito at tinitigan lamang siya. Sa unti-unting pagpikit nito ay nakuha pang bumulong. I remembered everything. Please, don't hurt Bea. Gusto niyang magwala. Pagbabaril ang lahat ng nakikita. Matapos itong mawala ng malay, ay dinala niya ito sa VLCI o hospital at ngayon, comatose siya. Wala siyang balak sundin ang pakiusap nito na huwag sasaktan si Beatrice. Ngayon ay patungo siya sa presinto. Nakadetain doon ng babae at ang mga kasabot ito ng gabing yon. Ang kapal ng mukha mong ipakulong ako, Blaine. Sino ka ba ha? Wala ka namang pong sa relasyon na meron kaming dalaw ni Rhea. Sigaw agad ni Bea nang makapasok siya. Sinugod siya nito na para bang sampalin ang unahan at hablutin ang buhok para mapatingala ito. Ikaw ang makapalang mukha. Gold digger. Gaano na ba kalaking nakutom mo ka rin nila ha? At naibigay mo sa sindikato? Kapag hindi mo panikantang mga kasama mo, sa korte tayo didiretso. At sisiguraduhin ko siyang mapapahiya ka kasamang buong angkan mo, Allison. Bitawan mo nga ako. Iwinaksin niya ito kaya halos matumba na. Hanggat maaga pa, kumanta ka na. Hindi ako basta-bastang kaaway, Bea. Pumapatay ako. Kahit ang totoo naman ay hindi. Mag-uubos na tayo ng yaman dito. Koneksyon. At kung sinong pinakamagaling. Ay sorry,
Wala ka pala noon. Na kumakapit ka lamang sa mamayamang lalaking papatol sa'yo. Pang ilang lalaki na ba si Renel? You even disguise yourself as his best friend. Well, in fact, his best friend is dead without him knowing. Wala kang karapatang paratangan ako. Sumugod na naman ito, pero isang tadyak lamang niya ay sumadsad sa semento. Talaga ba? Ikaw, anong karapatan mo sa kanya? Ang magsinungaling? Damn! What a thick-faced bitch you are. Atong tandaan mo, Bea. Igaganti ko si Nena sa'yo. At sa sindikatong kinabibilangan mo. Nanlaki ang mga mata nito kasabay ng pamumutla. I'm not part of any syndicate. Inaakusahan mo lang ako ng mga walang kabuluhang bagay para magalit sa si Renel at maagaw mo siya. Let's see. Lumipas ang mga araw. Handa na siyang iharap talaga sa korte si Bea. Ngunit kasabay naman ay nagising si Renel. Siya agad ang hinanap. Blaine, are you okay? What? Nakalugbi yung utak mo? Hinila siya nito sa isang mahigpit na yakap. What? Baka nakakalimutan mo magkaaway tayong dalawa. Mahina lamang itong tumawa. Hindi naman kita inaaway. Ikaw lang tong laging galit pagkaharap ako. So, ano pala? I was just amused whenever you rolled your eyes. At yung bibig mong walang hinto ka kadada. Minsan nakakahumingi na, pero natitiis naman. Nanatil sa hospital bed si Renel. Nakasandal sa headboard. Tahimik sila hanggang sa bumukas ng pinto at umiyak nang pumasok si Bea. Dinamba nitong lalaki at pumahaw palalo ng iyak. Ray! Bakit naman kasi hindi ka nag-iingat? Mabilis itong hinablot at inlayo kay Renel. Mukha na rin kasing nahihirapan ng binata sa pagkakaipit nito. Umalis ka nga! Ang kapal ng mukha! Ikaw ang dapat umalis! Ano bang ginagawa ng skandalosang babae yun dito, Ray, ha? Manggugulo naman yun eh. Hindi ka pa naman magaling. Matama niyang tinignan si Renel. Madilim ang reaksyon ng mukha nito. Umalis ka na muna, Bea. May pinag-uusapan kaming dalawa ni Blaine. What? Bakit ako aalis? I'm your fiancé, Renel. Dapat yung babaeng yan ang umalis. Nagulo lamang ang dalo niya sa atin. Pag sinabing umalis ka, aalis ka sa kahit sa gusto mo, babae. Kinalagkad niya ito hanggang sa pinto ng kwarto. Nagsusumigaw pa ito pero hindi na yun pinansin ni Renel. Nang bumalik siya sa tabi ng kama, ay nakatingin na pala ito sa kanya. What? Please be easy on her, Blaine. At bakit ko naman gagawin yun? Hanarin kong usapan niya at ng sindikato. Napipilitan lang siya dahil sa mga kamag-anak sa probinsya. Kung hindi niya gagawin, baka ama yun ang balingan. Kaya nagbibigay na rin ako dahil tinatakot siya kapag walang pera. At naniwala ka naman. Akala ko matalino ka. Bakit hindi mo mabasa at mag-gets na niloko ka lang ng best friend mo kuno na yun? Siya nga ang dahilan kung bakit ka naksidente at nawala ng alaala. I know that too. At alam kong plano niya. Pero hindi ako nagpapalata dahil baka siya ang pagbalingan. Napahilamos na lang dalaga sa mukha sa sobrang frustration kay Renel. And please, Blaine, huwag mo na siyang pag-aksaya ng oras. Hayaan na lang natin siya. Na ano? Makapang-biktima pa ng iba? Hindi ganun yun, Renel. Ni hindi mo nga yata alam na peke ng babaeng yun eh. Hindi siya ang best friend mo sa probinsya dahil matagal yung patay. Oo, pinaimbestigahan ko. Dahil talagang masama ang pakiramdam ko ron. Kakaibang kilos. At yun, nalaman ko lahat. At teka, bakit nga pala nakalaya yun? Nag-iwas ito ng tingin. Gago, Renel? Dahan-dahan itong tumango para kumpirmay ng hinala niya. Napabuntong hininga na lamang si Blaine. Gusto mo? Mahal mo? Kaya mo pinakawalan? Pumayag ang daddy mo? Napalunok siya sa galitong sumagot. Parang talagang pinag-iisipan pong mabuti. Ikaw ang gusto ko. Natigilan ng dalaga. Mahina namang natawa si Renel. Nung una pa lang, masyado ko lang mailap at kahit ang pakikipagkompetensya hindi mo talaga pinalampas. Masyado kong obses sa matalo ako. Kahit wala naman akong ginagawa. Nagbibigay pa nga.
Hinawakan ni Renel ang kamay ni Blaine. Hinila palapit para makaupo sa tabi niya. Salamat dahil kahit kalaban ang turing mo sa akin, ay hindi ka sumuko na ipagtanggol ako. Kahit hindi na kita maalala. Kung pinabayaan kita, saan ka napupulit kung sakali? Kaya nga, thank you Blaine. Nakalabas na ng ospital si Renel. Bumalik na rin ito sa pagtatrabaho. Tambak agad, kaya naman tinutulungan niya. Balik na kasi sa ama ang kumpanya. Binawi na sa kanya, kaya si Renel ang pinipeste niya. Wala ka bang trabaho, Blaine? Wala namang gaanong asikasuin sa gym ngayon. Tsaka naroon si Rocky kung sakaling may problema. Sorry, ma'am. Binawa na ni Daddy. Pinaglalaruan ko lang daw. Saan mo gustong kumain ng lunch? Magpapareserve na ako. Sa Victor's Diner. Hmm. Natahimik ang dalawa. Nakafocus sa kanya-kanyang ginagawa. Hanggang sa bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Bea na todo postura. Hi, Renel! At talagang umupo ito sa upuan na nasa harap ng table ng binata. Hindi siya pinansiyan sa couch. Anong ginagawa mo dito, Bea? Eksaherada itong suminghap at may paghawak pa sa kanyang dibdib. Dati naman ako pumupunta rito, Rhea. Masama na bang bisitahin ng best friend ko na inagaw na ng iba dyan? Nanatiling nakikinig si Blaine pero alerto siya. Busy ako, Bea. Makakalis ka na. Wala ka namang gagawin dito. Oh, pwede ka nang tulungan. Ano bang ginagawa mo? Tulad lang ng dati na tinutulungan kita sa pagpapatakbo ng kumpanya. Let me see. At talagang inagaw pa rin ang dokumentong hawak ng lalaki. Hindi na siya nakatiis. Kating-kati ng kamay niyang manabunot. Blaine. Warning na rin kay Blaine nang makita siya itong tumayo. Nginisihan lamang ng binata at patuloy na lumapit. Ang kanyang takong ay maingay na lumalapat sa sahig. Bea, pwede bang umalis ka nang muna? Busy kami rito. No, at tutulungan na kita. Hinablot ni Ben ang hawak nitong papel at pabagsak itong inilagay sa ibabaw ng mesa. Pag sinabing umalis ka, aalis ka, di ba Beatrice Allison? Tumayo ito at nakipagtitigan sa kanya. Nginisihan din siya. Sino ka ba? Dati naman na namin tong ginagawa ni Rhea. Minsan nga, napupunta pa sa intimate na bagay. Talaga, Renel? Si Bea na naman ang sumagot. Oo nga. Hindi ka ba Sinungalngal niyang bibig nito at pasadlak na tinulak sa upuan. Kapag hindi ka kinakausap, tumahimik ka para hindi ka masaktan. Blaine. Saway ni Renel na hindi naman niya pinakinggan. Hinawakan niya sa magkabilang balikat ng babae at dinin sa kinauupuan nito. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Pasalamat ka nga dahil mabait pa ako sa'yo. Baka diretso Bartolina ka kapag nagdesisyon ako, Bea. Sana naman maging thankful ka roon. Hindi ang pilit mong binabalantrang sarili mo rito sa kabila ng mga kasalanan mo. Wala akong kasalanan. Sigaw nito, pero ang mga matay malikot. Sanay na siya sa mga taong nagsisinungaling. Hindi na bago sa kanya yan. Talaga ba? I have evidences. You know, isang labas ko lang noon at bigay sa pulis. Saan ka kaya pupulutin? Hindi mo magagawa yan. Sasampalin sana niya ito nang pigilan siya ni Renel. That's enough, Blaine. Bea, please. Makakaalis ka na. Nang makalis si Bea, ay mabilis nang winaksi ang palad ni Renel. Blaine, it's not what you think it is. Ano pala? Ha? Anong bang pwede kong isipin? Kung may pagtanggol mo, kung pigilan mo ako parang ako na yung kontrabida sa yung dalawa. Sabihin mo lang, Renel, kung ginagawa ko lang tangang sarili ko. Ayoko lang na pagtuunan mo pa ng pansin ng taong hindi naman importante sa ating dalawa, Blaine. Bakit hindi mo naisip yun? Iwasan na lang natin. Mabuhay tayo. At magpatuloy tayong dalawa lang at hindi siya kasama. Paano nga? Paano natin masasabing huwag na siyang isipin at huwag isali sa ating dalawa kung sa bawat kilos at lakad natin nababanggit siya? And worst, alam mo kung ano? Yung sumusupot siya para manggulo. Ano ba talaga siya sa'yo, Renel? Importante talaga siya sa'yo, no? Hindi, Blaine.
How many times do I have to tell you that she's nothing to me? Tinitigan niyang binata bago mahinang nagsalita. Hindi ko ramdam, Renel. Masisisi mo ba ako? Umikot na si Renel sa mesa para malipitan si Blaine at mayakap. Binaon ng dalagang mukha sa matigas sa dibdib nito. Bakit ang dali lang siyang pumayag na maging malayo yung taong nanakit at umagrabyado sa'yo, ha? Ay, naka ba talaga ng mafia boss na kinatatakutan? Pero hindi ako yun. Anak lang ako. Hindi talaga nadadala si Bea. Kahit sa kondo ni Renel, sumusulpot ito. Saktong naroon din si Blaine. Siya pang nakapagbukas ng pinto. Tinaasan niya ito ng kilay. Sino ka? Sino ako? Fiancé ni Renel. Ikaw, sino ka at ang ginagawa mo sa loob? Sobrang desperada mo na ba't talagang isisiksik mo sarili mo sa lalaking pinagtatabuyan ka na? Dahil yun sa'yo, mga agaw ka. Ay wow, wala ka na bang maibigay sa sindikato mong pamilya? Kaya kahit nakakahiya sumusugal ka? Matauhan ka naman, Beatrice. Mag-isip ka. Nakakahiya ka, alam mo ba yun? Tulad ng inaasahan, umigkas ang kamay nito pero mabilis lamang niyang naiwasan at dahil siguro sa pwersa na tumba ito. Subsub sa sahig sa labas ng unit. May nakakitang mga tao na nakatira sa kabilang mga unit kaya nag-inate ang artista. Kabet, mga agaw, hindi ka na nahiya at nagpunta ka pa talaga rito sa kondo ng fiancé ko? Wala ka bang kahiyan sa katawan mo? Pinapahiya mong prominente mong pamilya. Humalokip-kip si Blaine at sumandal sa pader sa gilid. Aha! Kaya pala pinagsiksikan mong sarili mo rito at maghabol kahit tinataboy ka na. Eh wala ka nga namang masirang reputasyon. Sinubukan na naman siya itong sampalin pero inunahan niya. Lagapak ang palad niya sa pisngi nito. Sa susunod na magpapakita ka pa rito, tandaan mo sa kulungan na talagang bagsak mo. Mamatay tao. Sinungaling! Naghahabi ka lang ng kwento para kampihan ka ng mga tao. Ahas ka? Kunwaring galit-galit, pero iba palang pakay? At bakit ha? Ikaw ba? Ano bang pakay mo sa paglapit kay Renel? Ang hut-hutan siya ng pera? Dahil hindi kayo makakain ng 3 sa isang araw sa probinsya? Manggagamit ka ng ibang tao? Hindi ka ba nahihiya sa pamilya mo ha, Bea? Ah, bakit ka nga naman mahihiya kung kasama din sa sindikatong kinabibilangan mo? Walang hiya ka talaga. Tili nito. Binato sa kanyang bag bago sumugod. Itinulok niya ito padaba sa sahig. Ang mga nanonood kanina ay biglang manawala nang makitang umiinit ang eksena. Kung susugod ka, siguraduhin mong kaya mo ha? Nakakaya naman kasi sa sarili mo eh. Bitawan mo ako. At isa pa pala ha, kung talagang lalaban ka, sa korte tayo magkita. Sisiguraduhin ko sa kulungan na talagang bagsak mo at wala ng Renel na ang magpapalabas sa'yo. Malakas pa itong sumigaw kaya mas lalo nang diniin sa sahig. Narinig naman yung pagbukas ng unit at naramdaman na lamang yung mahigpit na kapit sa kanyang braso para maialis siya sa pagkakadagan kay Bea. Blaine! Mas lalo namang lumakas ang iyak ni Bea. Lilapit pa sana kay Renel nang sama niya ng tingin ng akmang susugurin. She hurts me, sweetie. Nakakasuka ka. Umalis ka na, Bea. This is your last warning. Why? Ako yung mahal mo, di ba? Ako yung pinangkuhan mo ng kasal. Mahal na mahal kita, Ray. Iniwan kong sindikato matagal na dahil mahal kita. At hindi ko kayang mawala ka kung sakali man ang malaman mo. Mas lalong tumalim ang mga mata ni Blaine sa inamin ng babae. Dinuro niya ito. Ang kapal talaga ng mukha mo. May lakas ka pa ng loob na sabihin yan? Hindi ako naniniwalang kumalas ka na. Huwag mo kong gawing tanga. Wala kang maluloko rito. Magkikita tayo sa korting hayop ka. Blaine, I said that's enough. Hindi na kayang dumating tayo ron. Kita niyang bigla ang pangiti ni Bea, kaya mas lalo siyang nabanas. Pumiksi siya para makawala sa hawak ng lalaki. Ay parang ako na naman pala yung lumalaban sa kaso mo eh. Ako lang yung nagpupursige. Ako lang yung may gusto mo panagot ang mga taong may ginawang masama sa'yo. Hindi lang basta masama. Pinagtangkaan kang patayin.
At okay lang na malayas sila. Huwag mo kong ginagago, Rinel. Baka naguguluhan ka lang at siya talagang mahal mo, kaya pilit mong pinagtatanggol. Magsama kayo. Hinabol siya ni Rinel at humihingi ng tawad. Nagpapaliwanag pero hindi niya agad binigyang pansin. Sa hirap ng dinanas niya, dapat lang na maranasan din ito. Parang gusto na nga niyang maniwala kay Bea na siya ang nagsisiksik sa sarili niya kay Rinel. Hindi kaya masirang katawan mo, Blaine. Halos dito ka na tumira sa gym eh. Talagang nagtigil siya sa gym niya. Halos araw-araw, exercise ang inaatupag para makalimutan kahit sandaling pagkakaloko niya. Hayaan mo ako, Rocky. Asikasuhin mo ang mama nagpa-register. Ay oo nga pala. Sige, bye. Nang mapagod, ay nagpahinga siya sa bench sa gilid. Uminom siya ng tubig nang may masamid dahil sa tumayo sa harapan niya. Nakasuot ang itim na sando, green na pants, at may bitbit na black tumbler. Blaine, What are you doing here? ano bang ginagawa sa gym? Sumayaw? Pesti ka? Bumalik ka na sa beya mo at baka bigla namang sumulpot yon at magskandalo rito. At kung nasa teritoryo ko yon, hindi ko siya sasantuhin. Hindi na. Anong hindi na? Tumayo siya at naglakad sa second floor kung nasa ng opisina at living area niya. May maliit din siyang kwarto roon. Nakasunod naman sa kanyang binata. Ba't ka nasunod? Kakausapin ka. Para saan? Para kumbinsin na naman na huwag mong ipakulong yung best friend mong hilaw? Di ba sabi ko bahala ka na? Wala na akong pakialam sa inyo. Bahala na kayo. Blaine, listen to me first please, Tulad ng sinabi ko sa'yo, ayoko ng gulo. Kung dadaan tayo sa korte, malalaman ng VLCI na konektado ka sa mafia. Kahit nasabihin sa akin lang hindi literal sa grupo. Ikaw ang inaalala ko, Blaine. Bakit ka pahamak mo? Anong akala mo sa akin? Nag-aalala lang talaga ako sa'yo. Ewan ko sa'yo. Wala na siyang pakialam sa dahilan nito. Ang mahalaga, may paghiganti niyang binata sa panggagago dito. Hindi siya papayag. Kaya nung sumunod na mga araw, ay inaresto agad si Bea. Nagkita sila ni Bea sa presinto. Galit na naman ito at nagmamakaawa sa binata. Ray, please. Mahal na mahal kita. Huwag mo nang itong gawin sa akin, oh. Napagbigyan na kita, Bea. Pero hindi ka naniwala. Wala akong magagawa kundi hindi ka naniwala. No. Nagawa ko lang naman yun dahil mahal na mahal kita rin, Hel. It's not love. It's obsession. Manahimik ka. Ikaw ang dahilan. Kaya ganito na sa akin si Ray. Sinunsulan mo. Mga agaw ka. Wala ka na bang ibang sasabihin? Sa huli, matapos ang ilang hearing at pagpapahiya ni Bea sa kanyang sarili, nakulong ito. Hindi na patunayan nakasali sa sindikato. Pero umamin naman ito ang dahilan ng pagkawala ng plano ng coach ni Rinel at naaksidente. Don't mind it. Ibang usapan lang tungkol sa grupong kinasangkutan niya. Pero hindi siya mapakali. May malaking tao sa likod noon, tulad ng sinabi ni Mr. Rafael Matienzo. Hindi na lamang siya nagsalita sa binata noon. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw nila Rinel at Blaine. Kasalukuyan ay nasa gym naman ng dalawa, magkatabi sa couch. Let's have a date, Blaine. Mula sa binabasang libro ay lumipat ang tingin sa lalaki na kumakain ng orange fruit. Date? Tara. I wanna have a date with you. Ang ilap mo eh. Laging busy. Saan ba? Where do you want? Paris. Sure. Ngayon na ba? Bagya siyang lumayo sa binata. Sure. Mabilis itong tumayo at hinugod ang phone sa bulsa. I'll call our pilot. Talaga ba? Akala ko magbubuka ng flight. Pwede naman sana yun kasi sa private plane eh. Hindi naman nakakagulat dahil marami talagang sasakyan ng mga Matienzo. Name it, they had it. Excited siyang naghanda ng dadalhin, pero si Rinel, tanging phone at wallet lang ang bitbit. Wala ka nang ibang dadalhin gamit? Kahit backpack lang? Hindi naman kailangan. We'll borrow things there na lang. Minsan nakakaloka kang kasama, no? Bakit nga ba ako nangarap na matatalo kita sa koneksyon at kayamanan, no? Ewan ko sa'yo.
Wala naman akong planong makipagkompetensya eh. Paano? Alam mo namang talo ako. Nakakainis ka. Pero panalo ka naman sa puso ko. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa naging linggo't buwan. Naging official si Renel at Blaine sa isang confident event at kasabay nag-propose ang binata na agad namang sinagot ng dalaga. Nagmamadali ba talaga kang dalawa ha, Blaine? Gigil na ani Rocky na siyang kasama niya sa pag-aasikaso ng kakailanganin para sa kasal ng dalawa ni Renel. Ewan ko ba naman kay Renel? Masyadong nagmamadali. Sa akin okay lang naman dahil gusto ko na rin makasama siya. Umirap lamang si Rocky. Ay, ang dami pang satsat, Rocky. Hindi talaga kita gagawing maid of honor, tamo? Bilis na, bilis! At oo, they're getting married in a few weeks' time. Madali lamang paghahanda na sa pera, pero kahit ganoon, tumutulong siya. Gusto niyang maging hands-on sa sariling kasal. Palabas siya ng butik nang mag-ring ang kanyang phone. Hello, Renel? What's up? Hi babe, just wanna check you out. Nasaan ka? Sinanyasan niya si Raking kukunin niya ang sasakyan sa parking lot. Ang kakatapos ko lang i-check ang susuotin natin, babe. Ikaw, busy pa rin ba sa company? Patapos na. Tumawag ako kasi susunduin sana kita. No need, babe. May sasakyan naman ako at kasama ko si Rocky. Pauwi na nga kami sa condo eh. We'll meet there, baby. So no need to worry, Mahina itong bumuntong hininga. Alam na alam niya talagang takbo ng isip ng mapapangasawa. Okay, mag-iingat kayo. Tatapusin ko lang tong last documents and uuwi na ako agad sa'yo. Sure, hihintayin kita. Mabilis pa ulit lumipas ang mga araw. Halos hindi na maramdaman ni Blair ang takbo ng mga araw. Ngayon, ay heto siya't nakahanap sa altar ng katabi ang lalaking minamahal. Magkahawak ang kanilang kamay na hinihintay ang basbas ng Panginoon sa kanilang dalawa. You mean I'll kiss your bride? Nagpalakpakan ng mga tao na sumalubong sa bagong mag-asawa matapos ang kasal. May bagong bahay na binili si Renel para sa kanilang dalawa. Ilang araw nang kalipas makatapos ang kanilang kasal. Nasa honeymoon phase na sila, pero heto siya't mag-isa sa bahay dahil nagkaroon ng problema sa kumpanya ng mga Matienzo. Grabe talaga. Hindi kami nakaalis ng bansa. Marami pa namang pagkakataon. Kapag siguro naayos ang problema ay aayaan ka na agad sa honeymoon. Baliw ka dyan. Nasa bahay lang siya, paminsang dumadalo sa gym na si Rocky nang namamanage. Nalaayon na rin nila magtrabaho pa siya. Nasa bahay lang na dapat si Blaine. So ngayon anong gagawin mo? Bibisita? Oh, sweet. Idadaan na ba kita roon o ikaw nang bahala? Ako na lang mauna ka na. Nagmaneho si Blaine patungo sa Matienzo Group. Sa lobby pa lamang ay binati na siya ng mga empleyado. Ilag pa rin sa kanyang mga ito dahil kilala talaga siyang masungit at maarte noon pa. Siguro out of respect na lang din. Babe! Hiyaw niya pagpasok ng opisina pero natigilan din nang makilala kung sinong kausap nito. Agad na sumama ang timpla ng Moody Blaine at tumalim ang kanyang mga mata. Anong ginagawa niyo dito? Paano ka nakalaya? Si Bea, nakaupo sa upuan na nasa harap ng table ang kanyang asawa. Connections? Akala ko ba naman lakas ang connection ng mga Robles? Parang hindi naman. Pabagsak ng binalibag sa sofa ang dalang lunch bag na pagsasaluhan sana nilang mag-asawa. Pero nawala na siya ng gana. Renel, eto bang sinasabi mong gagawin mo? Kaya hindi tayo nakaalis ng bansa? Babe, nandito siya para humingi ng tawad sa lahat. At naniniwala ka naman. Ano ba talagang ginawa siya ng babaeng yan? At ang bilis mong lumambot sa kanya? Baka nagkakamali ka lang Hindi, na. babe. Ayan ka na naman sa magdududa mo eh. Napag-usapan na natin to, di ba? Hindi pa ba sapat? Ano pang tinatawa mo dyan? Lumayas ka na at huwag ka nang magpapakita dahil papatay na kita. Makukulong ka. Di titingnan na ang minamalit mong koneksyon ng mga Robles. Hindi kasi sila nakikialam dahil wala namang kwentang mga kagaya mo. Hindi na para pag-aksayahan ng oras. Lalo pa itong nang asar, lumapit at akmang hahawakan ng kanyang asawa nang mabilis itong haplutin at isubsob sa carpet. Aray! Talagang wala kang kadala-dala. Ano pa bang kailangan mo sa amin, ha? Blaine, that's enough.
Tumigil kang lalaking ka. Punong-puno na ako sa'yo. Ang ginagawa niyo lang akong tanga eh. At ikaw babae ka. Kung ayaw mo makulong yung tuluyan, layuan mong asawa ko. Blaine, Ano? Sige, kampihan mo. Kampihan mo yung babaeng nagtanggang pumatay sa'yo. Kagaguhan. Nung una ayos pa eh. Pero hindi siya magtsatsaga. Ayaw niya na. Umalis siya ng bansang mag-isa. Iniwan ng asawa at hindi siya nagpaalam. manggugulo ka lang dito, Blaine. Umuwi ka lang sa asawa mo. Nagtungo siya sa kapatid na nasa India naman ngayon. Ewan niya sa mag-asawang ito. Nag-iikot sa buong mundo. Mabuti na nga lang at naabutan niya rito. Kuya, dito muna ako. Bakit ba? Kakakasali lang nag-away agad kayo? Maghahani mo na ako mag-isa. Ikaw ang bahala. Pero 3 days from now, lilipad naman kami papuntang Indonesia. Talagang pinanindigan ng pag-around the world ha? Sasama ako. Ikaw ang bahala. Pero hindi pa man natatagalan ay may tawag agad siya mula kay Rocky. Oh, ako ang pinipesa ng asawa mo, girl. Nasaan ka ba? Nag-honeymoon ako mag-isa. Gaga. Pero hindi nga. Kahapon pa babalak-balak sa bahay sa gym si Rinel. Hinahanap ka. Hayaan mo siya. Nasaan ka nga ba? Mapagkakatiwala naman si Rocky, kaya sinabi niya. Kasi sa pagkakataong yun, ay dapat pala hindi. Nadelay ang flight ng kapatid niya at asawa nito, kaya naman 1 linggo na sila sa India. Hinamama siya mag-asawa samantalang si Blaine ay nasa lobby lang ng hotel na tinutuluyan. Paakyat na sana ulit siya ng kwarto nang biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Blaine, Anong ginagawa mo rito? sinusundo ng asawa ko. Hindi kita kailangan dito. Umalis ka na. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad patungo sa elevator. Nakasunod sa kanyang lalaki. Mag-usap tayo, Blaine. Hindi pa yung ganito. Kapag may problema tayo, mag-usap. Hindi yung aalis ka bigla nang walang paalam. Sino nagsabi sa'yo narito ako? Si Rocky. Blaine, babe, please. Renel, kung wala kang ibang gagawin dito, makakaalis ka na. May flight kami mamaya. Kami? Sinong kasama mo? Anong pakialam mo? May pakialam ako dahil asawa kita. Talaga? Hindi ko kasi ramdam eh. Look, nagpunta lang naman talaga dun si Bea para humingi ng tawad. May kasama siyang pulis. Nakiusap lang na makausap tayo bago siya tuluyang masistensyahan. Hindi niya ito pinakinggan. Wala siyang pakialam. Sa mga sumunod na araw, ay sunod si Rinel sa kanya. Nauna nang umalis ang kapatid niya at asawa nito patungo sa next destination ng dalawa. Naisipan niya ang mamasyal na lamang at mag-isip kung paano matatakasan ng lalaki. Saan tayo ngayon, babe? Ako lang, humanap ka ng ibang pupuntahan mo. Kung saan ang asawa ko, doon ako. Tuloy ay hindi niya mapigil itong sumunod. Nakukulitan na kasi siya kaya hinayaan na lang niya. Lumilipas na kasi ang galit at tampo na kay Rinel kaya pinababayaan niya na. Kailan tayo babalik? Gigil na sa akin ng parents mo eh. Halos sakalin ako nung hanapin kita sa kanila. Ba't mo ko dun hahanapin? Natural. Kung alis ka, sa magulang ka uuwi. Hindi ako ganoon, Rinel. Umaalis talaga ako kapag may problema ako. Hindi ako nagsasabi sa kanila. Hinaplos ni Rinel ang magkabilang braso niya. Kasalukuyan silang nasa hotel room at dito na siya nagsistay kasama ang kanyang asawa. Pero iba na ngayon, babe. Narito ako. Hindi mo na kailangang suluhin kung may problema ka. Ay kasama ka na, Blaine. Ang asawa mo. Niyakap ni Blaine ang asawa at binaw ng mukha sa leeg nito. Tsaka kapag may hindi ka nagustuhan, sabihin mo sa akin agad para magawa natin agad ng paraan. Bakit yung sa best friend mong hilaw? Hindi na po mauulit. Abay dapat lang. At talagang wala ka nang babalikan kung gagawin mo ulit yon. Tsaka kung sakali man, hindi ko kailangan ng kubli mula sa'yo. Kaya ko, Rinel. Kayang-kaya. Yun nga kinakatakot ko eh. Yung kaya mong mag-isa. Hindi na lamang umipang babae. Ninamnam na lamang nilang init ang isa't isa
sa tahimik at malamig na silid. Nagmumuni-muni at dinadama ang pagmamahal sa isa't isa. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kaayong salamat!